Pasado alas 3 ng madaling araw noong Biyernes, February 7, nakatanggap ang Baguio City Police Office Station 7 ng tawag sa isang lalaking na hold up. Sa investigasyon ng mga pulis, inaantay ng biktima ang kaibigan nito nang maganap ang insidente. Lumapit sa kanya yung dalawang suspect to beg money, humihingi ng pera. Matapos ang insidente, agad itong nag-report sa mga pulis at pasado alas 6 ng umaga nahuli rin ng mga suspect na pawang mga minor de edad. Inikutan nila yung lugar na yon at doon at around mga 6:30 is nakuha yung suspect. Actually, nagpalit pa ng damit yung dalawang suspect. So doon nakuha yung cellphone ng biktima. Ang ginamit sa pang-hold up, laro ang baril umano at isang kutsilyo. At yun nga, nung paalis siya sa lugar na yon, biglang yun nga, tinutukan siya ng toy gun pala, allegedly baril. Ngayon, at yun nakuha sa kanya ang yung Samsung cellphone worth 21,000 and isang yung pera na nagkakahalaga ng 200 pesos. Dahil sa ganitong mga insidente, hindi maiwasang mangamba ng 17 anyos na estudyanteng si Hana. Natatakot na rin. Kung mangyayari man yun sa akin is siguro na lang i-pray na lang natin na okay lang yung manakawan basta wag lang yung may mangyaring masama sa akin. Sa ngayon ay hawak na ng mga pulis ang dalawang suspect at masasampahan na rin ng kasong paglabag sa Article 293 ng Revised Penal Code, robbery with intimidation at paglabag sa COMELEC election gun ban. Kasi nga nakakuha sila ng replica ng baril sa possession, yun nga yung ginamit sa pang-hold up. Actually, andyan nakapihit sila ngayon sa custodial facility ng Station 7 awaiting for the commitment order. Para sa ganon, yung minor, maipupunta siya sa Bahay Pag-asa while yung ating adult na suspect is mapupunta sa jail. Ito na ang pangatlong kaso ng paglabag ng election gun ban sa Baguio City. Unang lumabag dito ang grupo ng mga kalalakihan na nahulihan ng baril matapos magsagawa ng checkpoint ang mga pulis sa kahaba ng Marcos Highway noong ika-2 ng Pebrero. Pangalawa namang lumabag dito ang isang 27 anyos na lalaking minero sa Barangay Kagitingan matapos magpaputok ng baril noong ika-3 ng Pebrero. Ginamit niya rito ang isang kalibre 45 na baril. Allegedly, under the influence of liquor. Patuloy pa ring magpapatupad ang Baguio City Police Office ng COMELEC checkpoint, katuwang ang COMELEC para maipaigting ang kampanya laban sa karahasan ngayong nalalapit na election period. Vanessa Bugtong, RNG News.